Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Magtanggol Po. May 35 taong karanasan sa medisina. Ngayong araw, susuriin natin ang paksang ang ligtas na pagkain ng monggo at mga buto para sa pagpapanumbalik ng kalusugan ng bato. Mga minamahal kong kababayan, naitanong nyo na ba sa inyong sarili kung bakit pagkatapos ng inyong regular na check-up at pagtingin sa resulta ng laboratorio ay biglang bumigat ang inyong pakiramdam? Ito ay dahil tumaas ang inyong creatinine levels, gayong sa isip ninyo ay kumakain naman kayo ng masustansya. Hindi po bago ito. Madalas ko itong nakikita sa aking klinika dito sa Maynila. Marami sa inyo na lagpas 50 anyos na ang nagugulat habang hawak ang resulta ng inyong pagsusuri. Mataas na creatinine, mabulang ihi, pagbangon ng 3 o 4 na beses sa gabi para umihi, laging pagod at hirap sa pagtulog. Kapag tinatanong ko ang aking mga pasyente tungkol sa kanilang dieta, halos pare-pareho ang sagot. Dok, binawasan ko na ang pagkain ng karne. Puro monggo at beans na lang ang kinakain ko para malusog. Totoo, ang mga beans o buto ay masustansya. Pero mga kaibigan, hindi lahat ng uri ng beans ay ligtas para sa lahat ng katawan. Lalo na sa mga taong humihina na ang kidney function o mataas ang creatinine. May ilang uri ng beans na hindi sinasadyang nagpapahirap sa bato na nagiging dahilan ng dobleng trabaho nito. Ito ang nagdudulot ng malabong ihi, manas, o mas mabilis na pagbaba ng glomerular filtration rate. Ito ang dahilan kung bakit marami sa inyo ang natataranta. Takot kumain ng karne dahil baka makasama sa bato, pero takot din sa beans baka lalong humina ang bato. Ano nga ba ang tamang kainin? Mga kaibigan, ang problema ay wala sa pagtigil sa pagkain ng beans, kundi nasa pagpili ng tamang uri at tamang paraan ng pagkain. Sa karanasan ko sa pagsubaybay sa daan-daang pasyente na may chronic kidney disease, CKD, taon-taon dito sa Pilipinas, napansin ko na may mga taong pinalitan lang ang uri ng beans na kinakain araw-araw at matapos ang ilang linggo, nagsimulang bumaba ang kanilang creatinine, naging mas malinaw ang ihi at naging mas mahimbing ang tulog. Ang pagkakaiba ay nasa komposisyon ng bawat butil. May mga uri na magaan at tumutulong sa bato na magsala ng maayos at mayroon ding mabibigat na nagpapalapot ng dugo na nagpipilit sa bato na magtrabaho ng husto buong gabi nang hindi natin namamalayan. Kaya naman sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 4 na gintong monggo at buto na ligtas kainin ng mga may mahihinang bato upang makatulong sa pag-detox at unti-unting paggaling. Tutukuyin ko rin ang 4 na uri ng beans na akala nyo ay masustansya pero nakakasira pala ng bato at nagpapataas ng creatinine kung mali ang paggamit. Hinihiling ko na panoorin ninyo ito hanggang dulo dahil sa huling bahagi, ituturo ko ang tamang paraan ng pagbabad, pagluluto, at tamang oras ng pagkain para makapagpahinga ang inyong mga bato at lumakas araw-araw. Mga kaibigan, minsan hindi kailangan ng mamahaling gamot o sobrang higpit na dieta. Ang kailangan lang ay tamang pag-unawa sa inyong katawan at tamang pagpili ng pagkain. Bahagi 1. Mekanismo ng metabolismo at presyon sa bato pagkatapos ng edad 60. Bakit kailangang mag-ingat ang mga taong may mahihinang bato na lagpas 50 anyo sa pagkain ng beans? Mga kababayan, ang mga beans at monggo ay matagal ng bahagi ng hapagkainan ng mga Pilipino. Mula sa ginisang monggo tuwing Biyernes, minatamis na beans sa halo-halo, hanggang sa tokwa na kasama sa ating mga ulam, ang mga ito ay itinuturing na mura at masustansyang pinagkukunan ng plant-based protein. Gayunpaman, ang hindi na pagtatanto ng marami ay ang plant-based protein ay hindi laging magaan para sa katawan ng mga nakatatanda, lalo na kung humina na ang bato sa paglipas ng panahon. Sa aspetong pisyolohikal, kapag kumain kayo ng beans, ang protina nito ay lilikha ng mga byproducts tulad ng urea at creatinine na dadalhin sa bato para salain at ilabas sa ihi. Para sa mga bata at malulusog ang bato, ang prosesong ito ay maayos at walang problema. Pero para sa mga lagpas 50 anyos, kung saan ang bilang ng gumaganang nephrons ay nababawasan na at ang bilis ng pagsasala ay bumabagal, ang urea at creatinine mula sa protina, kahit pagaling ito sa halaman, ay maaaring maipon sa dugo. Ang resulta, mabulang ihi, palagi ang pagkapagod at ang mga numero sa inyong lab test ay sumasama ng hindi ninyo alam. Hindi lang yan,
Maraming pamilyar na beans tulad ng soy, red beans, at mani ang may mataas na potassium, phosphorus, at purine. Ito ang mga sustansya na kailangang iproseso ng bato para mapanatili ang balanse ng katawan. Kapag mahina na ang bato, ang sobrang potassium at phosphorus ay nagpapabigat sa dugo, nagpapataas ng presyon sa glomerulus, na kalaunan ay nagdudulot ng pamamaga, pagbuo ng bato, o lalong pagbaba ng kakayahan ng bato na magsala. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong mahilig sa beans, pero nakakaranas ng manas sa paa, madalas na pag-ihi sa gabi, o pakiramdam na laging mabigat ang katawan. Isang mahalagang punto na dapat ninyong maunawaan. Ang katawan pagkatapos ng edad 60 ay hindi na kasing bilis mag-metabolize noong kayo ay nasa edad 30 o 40. Ang mga pagkaing itinuturing na superfood para sa mga bata ay maaaring maging pabigat sa mga nakatatanda. Halimbawa, ang soybeans ay maganda para sa puso at hormones, pero sa may mahinang bato, ang protina at phosphorus nito ay nagpapapagod sa bato. Sa aking pagkukonsulta, madalas kong sinasabi, ang bato ay hindi marunong magreklamo, pero marunong itong mapagod. At kapag pagod na ang bato, ang mga senyales ay tahimik lang tulad ng pagbabago ng kulay ng ihi, bula na hindi agad nawawala, at putol-putol na tulog. Kaya ang issue ay hindi kung kakain ba ng beans o hindi, kundi anong uri, gaano karami at gaano kadalas. Kung pipiliin ninyo ang mga beans na mababa sa protina at potassium, madaling matunaw at lulutuin ng tama, ito ay magiging ligtas. Pero kung susundin ninyo ang lumang gawi na kain ng kain nang hindi iniisip ang lagay ng bato, pinatatrabaho ninyo ang inyong bato buong gabi na nagpapataas ng creatinine. Bahagi 2. 4 na gintong monggo at buto para sa pagpapanumbalik ng bato. Uri-1, mung beans monggo. Natural na pang-detox at pampababa ng creatinine. Mga kaibigan, sa lahat ng uri ng beans sa Pilipinas, ang mung beans o monggo ang itinuturing na pinakamabait para sa mga may sakit sa bato na lagpas 6 sa anyos. Ito ay hindi lang base sa pamahiin kundi sa siyensya. Ang monggo ay may katamtamang dami ng protina, mas mababang potassium at mayaman sa soluble fiber. Kaya pagpasok sa katawan, hindi nahihirapan ang bato na salain ito. Para sa batong bumabagal na dahil sa edad, ang kagaanan na ito ay napakahalaga. Sa traditional medicine, ang monggo ay may cooling effect o malamig sa katawan, tumutulong mag-alis ng init at toxins na sumusuporta sa atay at bato. Sa makabagong medisina, ang monggo ay may flavonoids at antioxidants na tumutulong bawasan ang pamamaga sa kidney tissues at pinapabagal ang pagtaas ng creatinine. Hindi ito gamot, pero lumilikha ito ng kapaligiran para makahinga ang inyong pagod na bato. Mayroon akong pasyente, isang 68 anyos na tatay mula sa Laguna. Siya ay may stage 2 chronic kidney disease. Madalas siyang umihi sa gabi, mabigat ang katawan pagkagising at mabagal mag-isip. Matapos naming baguhin ang kanyang dieta, bawas sa pulang karne, bawas sa asin at pagtuturo sa kanya na kumain ng malabnaw na sabaw ng monggo, walang sahog na taba o chicharon tuwing umaga, mga 3 beses sa isang linggo, matapos ang higit 1 buwan, sinabi niya na mas mahimbing na ang tulog niya, mas malinaw ang ihi at nabawasan ang pagod. Ang creatinine niya ay bumaba ng bahagya at hindi na tumaas pa. Ang maganda sa monggo, pinapalamig nito ang katawan pero hindi nagpapasakit ng tiyan. Pwede ninyong gawing ginisang monggo na maraming sabaw at gulay tulad ng malunggay o ampalaya leaf, o kaya ay nilagang monggo na inumin bilang sabaw. Ang pinakamagandang oras ng pagkain nito ay umaga o tanghali para may sapat na enerhiya ang katawan na tunawin ito. Iwasan sa gabi dahil kailangan ng magpahinga ng bato. Mahalagang paalala, bago lutuin, ibabad ang monggo ng 4 hanggang 6 na oras. Itapon ang pinagbabaran, hugasan, at saka lutuin. Ito ay para mabawasan ang phytic acid at potassium at para hindi kayo kabagin. Ito ang tamang pag-aalaga sa bato. Uri 2, black beans. Yung green ang loob kernel, panlinis ng dugo. Kung ang monggo ay pang-detox, ang black beans, lalo na yung may berdeng loob o green kernel variety, ay para sa nutrisyon at paglilinis ng dugo. Bagay ito sa mga nakatatanda na laging pagod, maputla, at madalas umihi sa gabi. Ang balat ng black beans ay mayaman sa anthocyanin.
isang antioxidant na nagpoprotekta sa ugat at bato. Sa traditional medicine, ang black beans ay diretsong tumutulong sa kidney meridian, pampalakas ng bato, pampaihi at pampaganda ng dugo. Sa modernong pananaw, mayaman ito sa magnesium, iron at manganese na tumutulong sa presyon at sirkulasyon ng dugo. Kapag maayos ang daloy ng dugo, nababawasan ang pressure sa bato. May pasyente akong nanay, 65 anyos mula sa Cavite. Maputla siya at gumigising ng 3,004 beses gabi-gabi para umihi. Tinuruan ko siyang uminom ng roasted black bean tea, sinangag na black beans na pinakuluan sa tubig araw-araw, walang asukal. Pagkalipas ng 20 araw, bumalik siya na mas maaliwalas ang mukha. Ang pag-ihi niya sa gabi ay naging 1 beses na lang. Ang creatinine niya ay naging matatag. Para sa mga nakatatanda, ang pagiging stable ay napakalaking bagay na. Kapag pumipili ng black beans, hanapin yung makintab at walang amoy amag. Ibabad ito ng 6 taon oras, itapon ng tubig bago lutuin. Pwede rin itong isangag at gawing tsaa. Uminom ng 1.5 litro nito sa buong maghapon. Pwede rin itong isahog sa lugaw o champurado gamit ang brown rice at konting tamis lang. Kung nakakatulong ito sa inyo, paki-comment ang number 2 sa ibaba para malaman ko na nakakasubaybay kayo. Uri 3. Lentils at peas. Gisantes, chicharo, magaan na protina. Dito sa Pilipinas, madalas nating makita ito sa mga soup o sahog. Ang lentils at split peas, tulad ng sa ertuten soup o gisantes, ay mahalaga dahil mayaman sila sa protina pero mababa sa purine kumpara sa ibang beans. Kailangan natin ng protina para sa kalamnan, pero kung mataas ang purine, tataas ang uric acid at mahihirapan ang bato. Sa lentils, nakakakuha kayo ng protina nang hindi pinapatakbo ng mabilis ang inyong bato. Parang pinapakain mo ang bato ng sapat lang, hindi pinapagod. Mayaman din ito sa fiber na humaharang sa masamang kolesterol. Ang iron at folate dito ay mainam para sa sirkulasyon at iwas anemia. Ibabad muna ng 6 na oras, palitan ng tubig ng 2 beses at palambutin ng husto. Pwedeng gawing soup na may carrots at kalabasa. Lutuin ng matabang, kunting asin lang. Kumain ng dahan-dahan at nguyain ng mabuti. Uri Pond 4, kidney beans. Red kidney beans, regalo para sa mahimbing na tulog. Ang kidney beans, yung hugis bato na mapula, ay espesyal dahil kakampi ito ng ating biological clock. Marami sa inyo ang nagigising dahil sa nocturia pag-ihi sa gabi o pabago-bagong sugar levels. Ang kidney beans ay mayaman sa soluble fiber na nagpapanatili ng stable na asukal sa dugo. Kapag hindi biglang tumataas ang asukal, hindi kailangang mag-overtime ang bato sa gabi. Ang magnesium at potassium nito sa tamang dami kung inihanda ng tama ay tumutulong sa pantog bladder na mag-relax, kaya nababawasan ang urgency o yung biglaang pagkaihi. Marami ang nagsabi sa akin na gumanda ang tulog nila matapos isama ang kidney beans sa tanghalian. Paalala, iwasan ang canned o delatang kidney beans na maalat. Gumamit ng tuyong buto, ibabad ng 8 oras, itapon ng tubig, at pakuluan ng mabuti. Pwedeng isahog sa salad na may olive oil at pepino o ilagay sa sopas. Kung natutuwa kayo sa impormasyong ito, mag-comment ng number 4 sa ibaba, bahagi 3, 4 na uri ng beans na dapat iwasan o limitahan. Ngayon, dumako tayo sa mga dapat ninyong bantayan. May mga pasyente ako na akala ay healthy living sila, pero araw-araw umiinom ng soy milk o kumakain ng mani, tapos nagtataka bakit tumataas ang creatinine. Uri tapluan, soybeans, soya, taho, tokwa, sobra sa protina. Una sa listahan ay ang soybeans. Alam ko, paborito natin ang taho sa umaga at tokwa sa tanghalian. Sinasabing maganda ito sa puso. Pero sa mga lagpas 50 anyos na may mahinang bato, ang soy ay napakataas sa protina, minsan mas mataas pa sa baboy kung titimbangin ng tuyo. Kapag kumain kayo ng maraming tokwa o uminom ng purong soy milk, ang proteinang ito ay nagiging urea at creatinine. Dahil mahina na ang pagsala ng bato, mababa ng 30,040% kumpara noong bata pa, naiipon ito. Nagiging mabulang ihi at mabigat na pakiramdam. Mataas din ito sa phosphorus. Kaya kung mataas ang creatinine ninyo, limitahan ang taho, tokwa at soy milk. Kung gusto nyo talaga, 2,003 beses lang sa isang linggo, kaunti lang, at huwag sa gabi. Uri,
red beans. Yung sa halo-halo, adzuki, mataas sa potassium at purine. Ang red beans na madalas nasa halo-halo o hopya ay akala ng marami ay pampadagdag ng dugo, pero napakataas nito sa potassium at purine. Kapag mahina ang bato, hindi nito mailabas agad ang potassium. Kapag naipon ito sa dugo, nagiging malapot ang dugo, bumibigat ang dibdib at pwedeng magdulot ng abnormal na tibok ng puso. Ang purine naman ay nagiging uric acid na pwedeng maging kidney stones, kaya kung may gout kayo o mataas ang creatinine, iwasan ang madalas na pagkain ng matatamis na red beans. Uri 3. Peanuts. Mani. Maraming mantika para sa ugat. Paborito nating mga Pilipino ang adobong mani o nilagang mani habang nanonood ng TV o nakikipagkwentuhan. Mura at masarap. Pero higit 45% ng mani ay taba oil. Kahit sabihing good fats ito, para sa mga matatanda na mabagal na ang metabolismo, ang sobrang taba ay nagpapalapot ng dugo. Ang ating bato ay puno ng maliliit na ugat, microvessels. Kapag malapot ang dugo, nahihirapan ang mga ugat na ito na nagiging sanhi ng pagbagal ng pagsala at pagtaas ng creatinine. Bukod pa rito, ang adobong mani na prito sa mantika at maraming asin ay double kill para sa bato mantika plus asin. Ang phytic acid din nito ay humaharang sa calcium at iron, kaya kung mataas ang inyong kolesterol at creatinine, iwasan ang mani, lalo na ang pritong mani na tinitinda sa kanto. Uri #4. White kidney beans. Delata. Pork and beans. Maalat at mataas sa phosphorus. Ang white beans, madalas nakikita sa pork and beans na delata, ay madalas ding kainin. Ang problema dito, lalo na kung delata, ay ang sobrang taas ng sodium, asin at preservatives. Ang sodium ay nagpapanatili ng tubig sa katawan, water retention, kaya nagkakamanas at tumataas ang blood pressure. Ang kidney ang nahihirapan magbalanse nito. Mataas din ito sa phosphorus na kumukuha ng calcium sa buto, kaya sumasakit ang inyong mga kasukasuan. Kung gagamit ng white beans, siguraduhing tuyo at hindi delata. Pero mas mabuting limitahan na lang kung may problema na sa bato. Kung sang-ayon kayo, mag-comment ng number 6 sa ibaba. Bahagi 4, mga tuntunin sa pagkain at masahe sa paa. Mga kaibigan, ang pagkain ng beans ay parang gamot, kailangan tama ang dosis at pamamaraan. 1. Tamang oras. Kumain ng beans sa tanghalian. Iwasan sa gabi lampas 7 dahil mahirap itong tunawin at magiging sanhi ng kabag at madalas na pag-ihi na makakasira sa tulog nyo. 2. Tamang paghalo. Lutuin ang beans kasama ang mga gulay na malamig o low oxalate tulad ng upo, kalabasa o sayote. Sabayan ng brown rice o oats. Iwasan ang paghalo ng taba ng baboy o chicharon sa monggo kung kayo ay may sakit sa bato. 3. Dami. 1,003 hanggang 1,002 tasa lang ng lutong beans bawat araw. Hindi porket healthy ay pwede nang abusuhin. 4. Pagbabad. Ito ang sikreto. Ibabad ang beans ng 6,000 N oras. Itapon ang tubig. Ito ay para matanggal ang anti-nutrients at toxins. Masahe para sa bato. Bukod sa pagkain, may simpleng gawi bago matulog. Maglaan ng 15 minuto. Haplusin ang puson ibaba ng pusod ng pabilog ng 50 beses. Nakaka-relax ito ng pantog. Masahehin ang gitna ng talampakan ang Yongquan point sa acupressure. Ito ay konektado sa kidney. Nakakatulong ito magpainit ng bato at magbigay ng mahimbing na tulog. Kung gagawin ninyo ito, mababawasan ang pagbangon ninyo ng 2:00 ng madaling araw para umihi. Kung umabot kayo sa parteng ito, paki-comment ang number 8. Mga kaibigan, sa 35 taon ko bilang doktor, isa lang ang lagi kong sinasabi. Ang bato ay hindi dumadaing ng sakit, pero napapagod ito. Tumatrabaho ito 24/7 para linisin ang dugo ninyo. Kapag nakita nyo na ang mabulang ihi o naramdaman ng matinding pagod, senyales na iyon na, suko na ako, pahinga naman. Huwag nating hintayin na gamot na lang ang pag-asa. Ang simpleng pagpili ng tamang monggo ang pag-iwas sa maalat na mani at matatamis na beans ay paraan ng pagmamahal sa sarili. Tanungin nyo ang sarili nyo.
Kung ang bato ko ay isang kaibigan na naglingkod sa akin ng 60 taon, hindi ba dapat pagpahingahin ko naman siya ngayon? Ang pagkain ng matabang, bawas mantika, at tamang uri ng beans ay ang regalo ninyo sa inyong katawan. Sana ay nakatulong ang video na ito. Kung may natutunan kayo, paki-like at subscribe. I-share nyo ito sa mga kakilala ninyong may edad na. Bago tayo maghiwalay, gusto kong malaman. Sa 4 na good beans mongo, black beans, lentils, kidney beans, alin ang susubukan nyo ngayong linggo? Mag-comment sa ibaba. Binabasa ko po ang inyong mga kwento. Ako po si Dr. Magtanggol po. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat.